Noong July 24, 2026, pumirma si LeBron James ng contract na $8 million. 2 taon, 8 million total, 4 million kada season. Noong nakaraang season, halos $53 million ang kinita ng parehong tao na to. Hindi yan pay cut. Yan ang tinatawag na veteran minimum, yung binabayad sa 15th man sa roster. At hindi si LeBron ang kwento dito. Siya yung sintomas. Pero bago kayong magwala dyan at mag-react, pakinggan nyo muna to, hindi yan negatibo. Kasi ngayong 3rd week ng August, may 3 pang players na na-stuck sa parehong bitag. Isang 6-time All-Star na veteran minimum na lang ang natanggap. Ayan ay si DeMar DeRozan. Isang 23-year-old champion na walang makakuha. At isang Finals MVP na 6 na linggo nang naka-freeze ang trade dahil sa league investigation. Wala sa kanila ang na-stuck dahil sa basketball. Na-stuck sila dahil sa isang dokumento. Noong 2023, pumirma ang NBA at ang Players Union ng bagong collective bargaining agreement. Nakabaon doon ang tinatawag na second apron, isang spending ceiling. Pero itong isa, may ngipin. Ibig sabihin niyan, hindi ka na pwedeng mag-combine ng mga salary sa trade. Hindi mo na magagamit ang mid-level exception. Hindi ka na pwedeng magpadala ng cash. At ma-freeze ang future first round picks mo. Sabi ng liga, parity daw ang habol para kumbaga patas-patas, hindi naaabuso. Pero ang natayo, kulungan. At ngayong summer lang natin unang nakita ng malinaw ang mga rehas na yan. 3 kaso. Tingnan mo kung paano lumalabas ang parehong pader sa 3. 23 years old si Jonathan Kuminga, NBA champion siya. Dating lottery pick at may athletic profile na ilang taon nang hinahanap ng mga front office. At ngayong August 20, 7 linggo na ang free agency, wala pa rin siyang trabaho. Paano siya napunta sa ganyang sitwasyon? Hindi pinick up ng Atlanta ang team option niya. $24.3 million na sahod na pinili nilang hindi bayaran. Doon siya naging free agent. Sa normal na summer, regalo yan. Isang 23-year-old champion ang lalabas sa market at pipila ang 30 koponan. Pero walang pumila. Gusto siya ng Lakers. Maaga pa lang. Pinitch na nila siya. Malaking minutes. Starting job sa wing katabi ni Luka Doncic. Ayon sa reports, nagustuhan niya yung opportunity. Ang contract offer ang hindi. Kaya sinubukan nila uli. Sign and trade offer na nasa $40 million. Mga 15 million kada season. Kasama si Jared Vanderbilt at draft capital papuntang Atlanta. Nag-umpisa si Kuminga ngayong summer na humihingi ng higit 20 million kada taon. Bumaba na nga siya at hindi pa rin gumagalaw. Kasi hindi basta makapagbibigay ng pera ang Lakers. Wala silang room. Kailangan nilang gumawa ng sign and trade. Ibig sabihin, kailangan ding pumayag ng Atlanta. At may 16 ng guaranteed contracts ang Atlanta. May isang executive na binuod ang lahat sa isang pangungusap. Sabi niya, hindi naghihintay si Kuminga ng mas magandang offer kasi wala nang darating. Nagastos na ang pera at cap space sa buong liga. Hindi sa binabaliwala siya. Na-stuck ang mamang ito. Isang champion, nasa prime pa. Pero na-priced out sa liga na may 30 koponan. Tandaan mo yan sa susunod na marinig mong sobrang lakas daw ng mga players ngayon. 6-time All-Star naman si DeMar DeRozan. Noong nakaraang season, 37 years old na siya. Sa Sacramento team na unti-unting bumabaksak. Pero naglaro pa rin siya ng 77 games. Reliable pa rin. 18.4 points, 4.1 assists, 2.9 rebounds, 31 minutes kada gabi. 49.7% mula sa field. Maganda yan. Hindi yan veteran na kumakapit. Starter yan. Na-wave ng Sacramento noong July. At mula noon, isa sa pinakamaasahang scorer sa henerasyon niya ang nag-antay ng matagal sa open market habang sinasabi sa kanya ng mga contender na hindi nila siya kayang bayaran. Matagal na siyang gusto ng Denver pero tignan mo muna kung ano ang ginawa ng Denver bago nila nakuha si DeMar DeRozan. May restricted free agent ang Nuggets na si Peyton Watson. 23 years old pa lang, athletic wing. Eksakto sa kailangan ng koponan na si Nikola Jokic ang katabi. Inalok siya ng Cleveland ng 4 years, $88 million.
hindi kayang tapatan ng Denver. Pinalis nila siya sa isang sign and trade at ang natanggap, unprotected Cleveland first round pick sa 2031 at second rounder sa 2032. Take note, walang player, papel lang, puro draft picks. Isang championship contender na nasa roster ang pinakamagaling na player sa mundo ang pumili ng 2 draft pick kesa sa 23 years old na starter. Hindi dahil masama siya. Hindi dahil sa hindi nila gusto ang laro niya. Dahil sa tax bill na hindi kayang bayaran ng may-ari. Sobrang laki na. At yun ang punchline. Nakabakante ang Denver ng rotation player dahil sa apron. At ngayon, 13 players na lang sa roster at may mandatory 14th spot na kailangan nilang punuan. Veteran minimum na lang ang kaya nilang i-alok kay DeMar DeRozan. Ang hinahabol lang naman ni DeRozan kahit bahagi man lang ng mid-level exception. May ganun pera ang Miami, mga 8 million. Pero yun nga ang ginawa nila. Kay Klay Thompson nila ibinigay. Noong August 21, pumirma na si DeMar DeRozan sa Denver Nuggets ng 1 taon, $3.9 million. Veteran minimum. Hindi siya nawalan ng koponan. Nakakuha siya ng koponan sa presyo ng 15th man, pang role player. Ang unang 2 kaso tungkol sa mga players na hindi nakalusot sa pader. Itong isa naman tungkol sa akusasyon na may nakalusot. Noong June 30, kasundo ang Clippers at Raptors sa isang trade. Babalik si Kawhi Leonard sa Toronto, yung syudad kung saan siya nanalo ng titulo. Tapos umalis. Ipapadala ng Toronto si Brandon Ingram at si Grady Dick, unprotected first round picks sa 2031 at 2033. Isang first round swap sa 2027 pa at 2 second rounders. Ang dami. Lumipad na mga players papunta sa bagong syudad nila. Nag-physical na nga. Tapos pumasok ang liga. 7 na araw ang lumipas bago inanunsyo ng Toronto na naka-hold ang deal. May sinabi sa kanila ang league office na malinaw. Kapag tinuloy nila ito, sila ang aako sa kung anuman ang lalabas sa investigasyon. Tungkol sa isang kumpanya ang investigasyon, Aspiration ang pangalan. Noong 2021, naglagay si Clippers owner Steve Ballmer ng $50 million sariling pera niya sa Aspiration, isang green banking startup. Sa parehong buwan, pumirma ang Clippers ng $300 million sponsorship deal na ginawang first founding partner ng Intuit Dome ang Aspiration. Noong April 2022, pinirmahan ng Aspiration si Kawhi Leonard sa $28 million endorsement deal. Noong March 2023, nagdagdag pa nga si Ballmer ng $10 million. Ayon sa reporting ni Pablo Torre at sa sinabi ng dating empleyado ng Aspiration, no-show daw ang endorsement ngayon. Ibig sabihin, bayad na walang aktual na trabaho itong si Kawhi Leonard para lusutan ang salary cap ayon sa nag-expose. Itinanggi ito ng tuwiran ng Clippers at tinawag nilang absurd ang akusasyon. Tapos bumaksak ang Aspiration. Umamin ang co-founder nito sa 2 counts ng wire fraud sa isang scheme na ayon sa prosecutors ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon sa mga investors. At hinatulan siya ng 14 na taon sa federal prison noong June. Sinabi naman ni Ballmer sa hukom na siya rin ay nabiktima ng fraud at nawala ang buo niyang puhunan. Tapos noong August 17, dito pa lalong naging kakaiba. Nag-report ang ESPN na walang nakitang ebidensya ang investigators na dinaanan ni Ballmer ang team sponsors para bayaran si Leonard at na ang natitirang tanong na lang ay mas maliit. Kung nilabag ba ng Clippers ang rules sa pagpapakilala kay Leonard sa mga kumpanyang may negosyo sa koponan, pampublikong kinontra ng liga kung paano ito ipinresenta at sinabing sa dulo lang lalabas ang findings. Intindihin mo kung ano ang ibig sabihin nun. Kung dedesisyonan ng liga na legal palang ipakilala ng team ang stars nito sa mga sponsors at nagkataong sobra sa market rate ang bayad ng sponsor na yon, yung pader na 8 minuto nating pinag-usapan, may pintuan pala. At alam na ngayon ng bawat front office sa liga kung nasaan na yan. Ngayon, balikan mo ang buong summer gamit ang lens na to. Ipinagpalit ng Boston si Jaylen Brown, Finals MVP 2 taon lang nakakalipas sa Philadelphia. Isang division rival, kapalit si Paul George, 2 first and second rounds. Hayagang nagtaka ang mga league executives sa presyo ng trade na ito. Naipadala na rin dati ng Boston sina Porzingis at Holiday para makababa sa apron.
Ipinagpalit ng Milwaukee si Giannis Antetokounmpo sa Miami bisperas ng draft. Si Giannis at si Bobby Portis kapalit sina Tyler Hero, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Yakuşionis at ang 13th pick, 2 unprotected first rounders, 1 swap at 1 second. Dami. At si LeBron James, 41 years old, ika-24 na season, veteran minimum ang tinanggap. 3 sa kanila gumalaw, 2 naka-freeze pa rin at 1 pumirma para sa 3.9 million, iisang dokumento. Sumulat ang NBA ng rulebook para pigilan ang mga super team na bilhin na lang ang titulo sa pag-stack ng mga super teams. Pero ang aktual na naitayo, isang league kung saan ang champion na nasa prime ay walang makuhang contract. Ang 6-time All-Star ay pumirma para sa veteran minimum at ang pinakamalaking desisyon ngayong summer ay hindi ginagawa ng isang general manager. Ginagawa ito ng outside counsel. Walang eksaktong petsa kung kailan lalabas ang ruling. Sabi ni Adam Silver, gusto niyang matapos ito ngayong summer. Pero kung may lalaban sa parusa, pwede itong umabot sa arbitration hanggang 2027. Pero pagdating nun, hindi lang kung saan maglalaro si Kawhi Leonard ang madedesisyonan. Sasabihin ito sa 30 front offices kung gaano pa karaming pader ang natitira. Isa na sa 3 ang nabasag ngayong araw na ito. Sino sa tingin mo ang susunod? Pag-usapan na yan sa comment section.